Sumasakit ng dibdib ko. Umuwi ka na muna, Annalyn. Kung hindi ka naman nakapunta dyan. Isang mapagpalang araw mga kalingap, mga kababayan, at welcome back muli sa ating munting channel, At ayun nga, nandito ako muli kila Nanay Training kasi ito ay matagal-tagal na rin natin na hindi na-update. Kaya mga kalingap, mga kababayan, tara samahan nyo ko sa ating pagkumusta kila Nanay Training. And let's go! Tayo'y magmahal, tayo'y magbahagi. Isa lang akong tricycle driver, pangarap ko'y pag-asa'y maihatid. Kahit ako'y kapos sa buhay, may puso pa ring handang umalalay. Sa bawat tahanang aking marating, may luhat ngiting aking kapiling. Kabundukan man o kapatagan, bitbit ko'y pag-asa sa bawat tahanan. Hindi kayang mana ng sukatan, kundi pusong marunong magbigay. Kapag tayo'y nagtutulungan, mas gaganda ang ating bayan. Kalingap Tatay Papsi, liwanag ng pag-asa sa gabi. Sa bawat batang gustong mag-aral, hindi niya hahayaang mapigilan. Kalingap Tatay Papsi, kasama ang mga sponsor sa paglingap. Magtulungan tayong lahat, pagmamahal ang ating lakas. So dito tayo, At ayun, kung makikita natin muli, medyo hindi magandang tanawin mga kalingap, mga kababayan, Ayan, Kumusta, Tinay? Kumusta ikaw? Okay lang kayo dito? Ayan po, Oh, hindi pa po ako pumapasok sa loob, Kumusta, ate? Kumusta ikaw? Asan si Annalie? Umalis. Kailan pa umalis? Tatlo. Tatlo. Hindi ko alam po anong tatlo, So, yun po, Ayan. Oh my goodness. Ang naging sitwasyon nila dito. Mga kalingap, mga kababayan, sa lahat ng mga kapanood nito, dito sa bahay na ito ni Nanay Training, hindi ko po pwedeng hindi ipakita sa inyo ang sitwasyon muli dito, Kasi ito ay totally hindi ko naman ito scout, Ito ay scout din ni Usi Andrino. At ito po ay dahil po sa inyo, sa mga tumulong dito na sa akin ay naipadating, ay naipagpaagawa at naipaayos ang bahay na to, Ayan, So, ang ano ko po dito ay kung ano yung sitwasyon dito, hindi ko na po ito kasalanan, Kasi dalawa po kaming nagbablog dito. Oo. Si Sandrino ang talagang scouter dito, mga kalingap, mga kababayan. So wala naman akong ano dito,
ang ano dito ay makita rin o ma-update niya, no? O, ito po ang sitwasyon. O, kung makikita po ninyo mga kalingap, mga kababayan, muli. O, hindi ko po pwedeng hindi ipakita ang sitwasyon dito, no? Sabi ko nga sa inyo, wala akong pwedeng itago sa vlogging. O, ayan po, o. Sa CR, o. Ayan, o. Yung pinto ng CR, wala na. Sira na. O, at ito ay may mga nakatambak na kung ano-ano dito. Ayan, mga kalingap, mga kaibigan, sa mga tumulong dito sa bahay na to, alam nyo naman, no? Kaya ito muli ang bahay nila Nanay Trini at ito. Oh. Yan po. Oh. Si Nanay Trini, ayun po. Oh, daming mga nandito sa loob. Ayan. Nay! Nanay! Hoy, kumusta po kayo, Nanay? Ano po ang nangyari ganito na po ang sitwasyon dito, Nanay Trining? Kasi, nung pagka-payout, tinawagan si Annalyn at anuhin muna yung mga anak niya doon. Pinuntahan niya, tapos, yung ayusin muna yung mga papeles doon. Mga birth certificate, baptismal. Tapos, inabot siya ng bagyo, nagkasakit yung mga anak niya. Hindi naman niya maiwan, dahil anak niya yun mahal niya yun, kaysa sa akin. Ako, kung sinong gustong tumulong sa akin, maraming salamat naman. Ay, pag minsan nagugutom na kami. Dahil yung mag-payout ko, pinamayad ko lang. Nagpahilot kasi ako, hindi pa dumadating, sana dumating uli. Yung pamangkin ko doon sa San Isidro, nihilot ako na. Biglaan ko punta dito yung pamangkin ko, liniliguan ako. Nakakadurog ng puso, mga kalingap, mga kababayan, ang sitwasyon ni Nanay Trining. Ano po ang nangyari sa inyo, Nanay Trining? At ating gabi, bumagsak yung papaya na yung aso. Umingay yung aso, lumabas ako. Nadulas ako. Hindi na ako bumangon hanggang hamagdaman. Tinulungan ako ng mga pamangkin ko. Pumunta dito, liniguan ako dahil marami kong puti. Diyos sa labas. Nadulas ako diyan. Tapos, nilot ako isang beses lang dahil maraming pinupuntahan yun sa mga village. Yung pamangkin ko. Pumupunta na yun. Kaya, mayroon pa akong masakit. Ito kanan kong binti, hindi ko may tingin. Masakit. Kaya ganito ang nangyari dahil yung dalawa pag minsan inuutosan ko nagagalit sa akin. Minsan wala nga kaming merienda dahil puro sa gamot ko lang. Masakit. Namaga ito, nangitim. Ito sa kumbente. so, kailan pa nangyari yan, Nanay? Nung bagyo, mag-isang buwan na, itong bagyo, Si Annalyn, Nanay, kailan umuwi? umuwi
Umuwi siya nung hindi pa nagpaka-payout namin. Dahil tinawagan siyang ayusin muna yung mga papeles at saka inabot siya ng bagyo doon. Nagkasakit yung mga anak niya, hindi naman siya makabalik agad. Pero babalik yun. Pinapatawagan ko na. Paano yung pang-araw-araw ninyo, nanay? Itong lang nandiyan, lang ang kinakain namin. Sino po ang nagluluto, nanay? Minsan ako, bumaga pa rin sa kaya may sugat ako dito dahil lang ako yun. Saka dito sa tuhod, nagagalusan. Tinitiis ko dahil wala naman tutulong sa akin araw-araw eh. Mga pamangkin ko malayo. Si diyan, pumupunta din dito. May trabaho yun, nagluluto yun dahil ang college niya, 2. Isang high school. Kung lang binibigay sa akin, yun lang kinakain namin. Yung aso ko pa namatay tapos kinuha ng lalaki. Nilagay sa sako. Nung minsan, nung pakabagyo, wala kaming bigas, wala akong gamot, mayroon pa akong 500. Tawag ako ng tawag dito kay Ariel na ubos na yung busis ko. 3 araw ako ng tawag. Hindi man lang ako tinulungan. Yung diyan sa kapitbahay nyo, nanay? Oo, si Ariel at saka si Albert. Minsan, dinalhan ako nung hindi pa dinalhan ako konting ulam at saka Pero nung nawalaan ako ng bigas, mayroon naman akong pambili. Binigyan ako ng kapatid kong 500. Pambili ng bigas at saka gamot. Naubos na yung busis ko sa katatawag. 3 araw akong wala mo. Hindi lang ako noon ako nag-alaga ng nanay niya. Papunta kami sa mga manggagamot doon sa mga probinsya, sa Pilar, sa mga Banati, kung saan dyan sa ospital ako nagbantay. Tapos ngayon, pinabayaran ko naman. Diyan nag-uutos sa kaya din, pula din, yung diyan sa yung si Alex at saka si Eli. Binabayaran ko naman sila. Hindi naman ako basta Kaya kung lang nandiyan, yun lang kinakain namin. Para hindi ako basta nagutom. So, mga kalingap, mga kababayan, sa mga makapanood dito kay Nanay Training, ayun po ang sitwasyon niya sa ngayon, kung makikita niyo po, na ulitin ko, ito ay ipapakita ko sa inyo ng buo ang sitwasyon dito. Ayan po, no? Sa kanina po ay nakita nyo, pero minilagyan ko lang po ng background music, para matanaw nyo. Ito ngayon, ayan po. Ito po ay may amoy po yan, hindi maganda. Yan. Tapos ito ang loob ng kwarto, Ito na dati ay napakagandang tingnan. Yan So araw-araw daw po maalis ang dalawa at kung ano-anong hinihingi. Ayan po. Na yun nga, ulitin ko, sa vlogging ko po ay wala akong pwedeng itago. Ipapakita ko po sa inyo kung ano ang nasa loob. Ayan po. Ayan o. Ayan ang kusina. Ayan ang CR. Ang pinto ay
nabaklas na. No? At ito naman yung isang kwarto. Oh. Ayan oh. So dito po sa vlogging ko dito kay Nanay Trining ay makikita niyo po ang kabuuan ng sitwasyon ng loob dito at labas. Ayan po. Oh. Hmm? Ulitin ko, ayaw kong magtago sa inyo ng sitwasyon ng binablog natin. Ayan, makikita ninyo. Ayan. Ayan o, may mga nakasulat na ng kung ano-ano. Ito si Christina po, no? Mga kalingap, mga kababayan. Bakit may mga dala-dala naman kayong ganyan? Saan nyo ilalagay yan? Panggatong. Balik tayo kay Nanay Trining. Ako, nakakawa po ang sitwasyon ngayon ni Nanay Trining. Nanay! Sa mga makakapanood po sa inyo, Nanay, ano po yung panawagan mo sa kanila? Sana po tulungan ninyo ako habang buhay pa ako. Dahil pag minsan nagugutom kami. Tulungan po ninyo ako. Mga kaibigan, mga kalingap, sa mga tumutulong or gustong tumulong kay Nanay Trining, no? Kayo na pong bahala. Ako po sa ngayon ay talagang wala po ako. Wala po akong mahuhugot para kay Nanay Trining. Ito po ay update ko sa kanila, para makita po natin ang sitwasyon. Pero ito po ay di ko inaasahan na ito yung aking dadatnan dito sa kila Nanay Trining. Kung makikita niyo po ang sitwasyon niya, oh. Babalik niyo si Annalyn siguro kung hindi pa masyadong magaling yung mga anak niya. Siyempre, mahal na mahal niya yon. Ano pong panawagan mo kay Annalyn, Nanay? Annalyn, kung sakaling magaling na yung mga anak mo, dahil nandiyan naman yung lola, yung tita, wala naman ginagawa. Umuwi ka na muna, Annalyn. Hindi na ako makabangon, Annalyn, na makatayo. Umuwi ka na muna. Iwanan mo na muna yan sa kanila. Dahil wala naman silang ginagawa. Tungkulin naman nila yun eh. Umalis ka dito sa akin, dalaga ka pa. Ngayon dumating ka, 4 na yung anak mo. Pagkatapos, iniwan mo ako ng matagal. Umuwi ka na muna. Maawa ka naman sa akin, abang may kaunti pang hininga ako. Minsan nagugutom kami, Annalyn. Tulungan mo ako dahil hindi ako makaluto na mabuti. Hindi ako makapunta ng tindahan dahil hindi ako makalakad. Hindi ako makasakay ng tricycle. So, Miss Annalyn Tirayo, sana po mapanood mo si Lola ninyo, no? Ito ang sitwasyon, hindi ko inaasahan to na ganito para lang madadatnan ko dito. Nay, may kunting pira ko dito, Nanay. Wala po akong dala na kung ano man, Nanay. Ang problema dito, Nanay, sino po ang uutusan mo? Nautusan naman niya si Glinda. Nautusan naman si Ate Glinda.
ito po nanay, konting pasensya na po kayo nanay ha. Wala talaga ako ngayong pera nanay ha. Bahala na po kayo muna nanay at pasensya nanay training. Ako po talaga ay wala sa ngayon Okay, welcome po nanay. So muli nanay, ano po ang panawagan mo sa naka-scout sa iyo na si Jose Andrino? Kalinga po, tulungan mo naman kami. Tulungan mo naman ako dahil may sakit ako ngayon. Matagal ka nang hindi pumupunta dito. Ano ba kumusta rin kayo diyan? Dahil hindi na kayo dumadalaw dito sa amin. Matagal na. 3 buwan na yata. So, nanay training, ako po muna ay aalis nanay training ha. Maraming salamat sa iyo. Ayaan mo po nanay training pag meron po akong maihatid na manggagaling sa makakapanood sa iyo, ay ihatid ko po yan dito. Muli nanay, pagpasensyahan mo po yung aking naiabot sa iyo na tulong kasi ulitin ko, ako po ay wala naman talaga akong totally kinikita din sa aking mga ginagawa sa ngayon. Nanay training ha. Maraming salamat. So muli Ang mga dami ko ng labahan. oo nga po nanay. Ayaw naman magdaba yung dalawa. So muli mga kalingap, mga kababayan nanay. Uwi ni Annalyn. Sana umuwi ka na. Ano po may paggamot natin si Annalyn, umuwi ka na muna. Iwanan mo na yung mga anak mo niyan. Dahil wala naman silang ginagawa. Kung wala ko, hindi ka naman makakapunta dyan. Umuwi ka na muna. Habang may kaunti pang lakas ako, umuwi ka na muna dito. Kasi pag minsan masama na ang pakiramdam ko, sumasakit ng dibdib ko. Umuwi ka na muna, Annalyn. Kung hindi ka naman nakapunta dyan at hindi ka naman lumaki, hindi ka naman nakapag-aral. Mas magandaan tayo mo nga dito kaysa dyan. Pag umuulan, hindi makapasok yung mga anak mo. Hinihintay maghupa yung tubig. Umuwi ka na muna, Annalyn. Madali lang, Annalyn, dahil may nararamdaman akong iba. Annalyn, umuwi ka na muna. So mga kalingap, mga kababayan, yan si Nanay Training ay ako po ay naluluha dito sa sitwasyon niya. Kayo na pong bahala kay Nanay Training. Kung ano po yung mga karating sa akin na pwedeng iabot kay Nanay Training ay akin pong ipaparating dito. Pero yun nga lang, ay ulitin ko, ang sitwasyon dito ay ganito. Ayan, nag-iiyak si Nanay Training. Alis muna ako, Nanay, ha? Sige, salamat. So, yun po, mga kalingap, mga kababayan, napanood nyo naman siguro yung sitwasyon ni Nanay Training sa ngayon. Lalong-lalo na yung nandoon sa loob ng kanilang bahay.
Ako po ay humingi ng pasensya sa inyo kasi naman ay hindi ko naman po ito magagampanan kasi alam nyo naman ako lang po mag-isa dito. Ako lang mag-isa, lahat ako. Lahat akin. Wala po akong kasama. Kaya hindi ko po ito nadadalaw or masasabing lagi-lagi ay mapupuntahan ko, no? Ito naman na ito ay medyo malapit sa lugar namin, no? Dalawang barangay lang ang pagitan at dito na po ako sa kanila. Kaya ako po ay humingi ng pasensya sa inyo sa naging sitwasyon muli sa bahay nila Nanay Trining. Kaya maraming salamat po sa mga nagiging kaagapay, katuwang ko po sa paglingap dito sa Donsol. Hindi lang po Donsol yung ating napupuntahan sa ngayon. Ma'am Gina, Ate Dirolan, Miss Anik, Miss Carol Baya, Miss Balin, Walter, salamat po sa inyo, sa suporta ninyo. At siyempre sa mga dating naging kaagapay din natin, maraming salamat po sa inyong lahat. Kaya muli, sa aking premier, maraming salamat and God bless sa inyo. Bye-bye at ingat tayo parati.